nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Mabuting balita, solusyon sa mga problema ng MRT, minamadali para sa kapakanan ng publiko. Tatlong pinagkakatiwalaang tauhan umano ni Basit Osman ang napatay sa pinaigting na opensiba ng militar sa Maguindanao. AFP, pinasalamatan ang malaking tulong ng mga lokal na pamahalaan sa pagtukoy sa mga pinagkukutahan ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Bureau of Animal Industry, pinangunahan ang pagsisimula ng Rabies Awareness Month kahapon. At Prinsipe at Grandmaster ng Sovereign Order of Malta na si Fra Matthew Festing nasa bansa para sa 7 araw na official visit. Siksik ang mga balita dito sa Radyo Vision Media ng Bayan. Makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radio Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Martes, unang Martes sa buwan ng Marso at 3, 2015. At siyempre pa mga kaibigan, makakaagapay natin at makakapiling natin sa ating PTV4 Telestudio ang ating namang mutya ng Antipolo City. Walang iba kung hindi si Miss Zarina Lozuegro. Good morning, beautiful. At siyempre pa mga kaibigan, ang ating po namang lover boy, Julius de Zamboron. At dito po sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang walang kakupas-kupas, patuloy na kumukuti-kutita pang ningning ng kanyang mga ngiti with a matching pearl of the Orient sa kanyang leeg. Ang ating mutya ng Baliwag, Bulacan, none other than Miss Vivian. Good morning. Good morning ka, Francis. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo po kami sa susunod na 1 oras na paghahati ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya sama-sama till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating pagtatanghal ngayong araw na ito ng Martes. At siyempre pa mga kaibigan, ang pagpapakawala natin ng mahalagang paglilingkod na pambayan, ang pagtalastas natin sa mga napapanahong mga usapin na nakalatag sa ilang pahayagang pangumaga, at ang ating po namang hapag ng talastasan, mamaya po yan sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Be with us until 7 o'clock. At syempre pa, Vibs, bukas ang ating message center. Yes, maaari niyo po kami i-text sa 0922-358-2679 para sa inyong mga komento at kung mayroon po kayong mga pabate at katanungan sa ating featured guest maya-maya lang. Okay, wag lang kalimutan mga kaibigan ang inyong mga pangalan at addresses. At syempre pa ang inyong pong Radio Vision sa Media ng Bayan ay patuloy niyong masusubaybayan Mondays to Fridays. Ganap na alas 6 ng umaga hanggang alas 7 dito po sa Radyo ng Bayan at sa lahat ng mga himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa mga kaibigan, kaagapay natin ang ating People's Television 4 at gayon din. Yes, maaari nyo rin po kaming mapanood sa IBC Channel 13 mamayang alas 12 ng tanghali o maaari nyo rin po kaming subaybayan online sa www.ptv.ph.
Okay, at Vibs, siya nga pala, may panawagan ng ating Department of Education sa lahat po ng mga pampublikong paaralan sa buong kapuluan. Sa nalalapit na graduasyon o pagtatapos, pagsasara ng klase this month, kinakailangan simple but memorable. Okay. Graduation month na pala, March, ano? Talagang ang bilis ng panahon. Talaga namang napaka-espesyal ng araw na to para sa mga mag-aaral. Pero sabi nga ng DepEd, gawing simple lamang ang selebrasyon. At saka, yung iba na gustong gawing special, fine. Pero, wag naman itong gawing mandatory, ano? Optional lang. Kung kaya mo, kung kaya ng budget mo, sige, bumili ng bagong damit, bagong mga kagamitan. Pero kung hindi, sana may ganung option na, ano, maging i-observe natin ang austerity measures. Yan. Pero sa mga pribadong paaralan, they have all the means at yung mga nag-aaral dyan, yung mga estudyante natin dyan, may mga nakakaangat sa buhay, okay lang. No? Gawin sa mga respetadong lugar o mga mamahaling lugar, okay lang. Pero sa public schools, elementary, high school hanggang kolehiyo, maging simple lamang. Ang mahalaga naman dyan, hindi maging pasanin naman ng mga magulang, ano? Ay, nako, napakahirap, napakalaking gastos ng graduation. Oo, ang mahalaga naman dyan, makuha mo yung diploma mo at makapag-apply ka man ng trabaho, o kaya makamove on ka sa next level, sa high school o kaya sa kolehiyo, hindi ba? Ang gusto ko lang dyan yung aakyat ako sa stage. Yes, oo. Di ba? Tatanggapin mo yung diploma ng iyong pagtatapos at nangangahulugan na yan ay isa ng sukli sa paghihirap ng mga magulang na iginapang ang iyong pag-aaral. 7 minutos, 37 segundos makalipas ang alas 6, Berbs. Yes, puntahan na natin ating kasamang si Zarina Luzvegro dyan sa PTV Telestudio. Zarina, magandang umaga. Good morning, beauty. Magandang umaga, Francis and Vivian, at maraming salamat. Narito na po mga balita na ating nakalap ngayong umaga. Ngayon po ay ika-3 ng Marso sa taong 2014. Una sa ating mga balita, posible po manong abutin ng 2 hanggang 3 buwan ang pinaikling oras ng operasyon ng MRT tuwing weekend dahil sa pagsasaayos ng mga riles. Simula nitong Sabado, alas 9 ng gabi natapos po ang operasyon ng MRT habang nagbukas ito ng alas 12 ng tanghali ng Linggo. Ayon sa DOTC, nasa 150 meters ng lumang riles ang kanilang isinaayos noong weekend. Target na mapalitan ng pamunuan ng MRT ang 6 na kilometro riles ng tren bago matapos ang taon. Matatandaan na ang lumang riles po ang isa sa mga itinuturong dahilan kung bakit nagkakaaberya ang MRT. Samantala, 3 pinagkakatiwala ang tauhan ni Basit Usman ang napatay sa pinaigting na opensiba ng militar sa Maguindanao. Ayon po kay AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Harold Cabunok, batay sa inisyal na impormasyong inihatid ng 6th Infantry Division, unang napatay sa Iginampong ang isa sa mga ito na kinilala bilang alias Bisaya. Samantala, nilinaw ni Cabunok na ang kanilang operasyon ay focused military operations at hindi all-out war kontra BIFF. Inilunsad umano ito ng AFP dahil sa pag-atake at panununog ng bahay na naturang rebeldeng grupo sa Kabasalan at Bulol sa Pikit, North Cotabato na naging dahilan po ng paglikas ng nasa 20,000 individual. Samantala, sinabi po ng AFP na malaking tulong umano mga lokal na pamahalaan sa pagtukoy sa mga pinagkukutaan ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ayon kay AFP Public Affairs Chief Lieutenant Colonel Harold Cabunok, ang pagtulong ng LGUs ay batay sa napagkasunduan ng magpulong ang AFP, PNP at iba't ibang sektor hinggil sa operasyon laban sa BIFF. Samantala, sinabi din ito na maganda ang kanilang koordinasyon sa Moro Islamic Liberation Front upang maiwasan ang posibleng engkwentro. Samantala, nasa bansa na po si Fra Matthew Festing, ang Prince at Grand Master ng Sovereign Order of Malta. Sinalubong po siya sa Ninoy Aquino International Airport ni DSWD Secretary Dinky Soliman at MMDA Chairman Francis Tolentino. 7 araw nasa bansa para ibayo pang pagtibayin ang 5 dekadang diplomatic relations ng Pilipinas at Malta. Sa pagbisita sa palasyo, gagawaran ni Pangulo Aquino si Fra Festing ng Order of Sikatuna. Bahagi ng official visit ni Fra Festing ang pagpunta niya at kanyang delegasyon sa Basay, Samar at Tacloban, Leyte
Personal niyang titingnan ang mga core shelters na pinagkaloob ng Malta sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Ang Sovereign Order of Malta ay matagal nang nagkakaloob ng iba't ibang uri ng tulong sa Pilipinas, kabilang na ang disaster relief and rehabilitation at mga medical supply at mga feeding program. Samantala, pinangunahan po ng Bureau of Animal Industry ang pagsisimula ng Rabies Awareness Month ngayong araw. Dito po ay hinimok na ahensya ang lahat ng mga nag-aalaga ng aso na pabakunahan po ang kanilang mga alaga kontra rabies. Balita mo kami, Ria Fernandez. Pinakakinatatakutan sa mga aso ang kanilang kagat, lalo pa kung mayroon silang rabies. Pero bakuna pa rin ang kinokonsidera ng mga eksperto na mainam na panlaban dito. Ngayong Rabies Awareness Month, muli na naman pinaaalalahanan ng Bureau of Animal Industry o BAI ang mga may alagang aso na pabakunahan si Bantay. Target kasi ng pamahalaan na hindi lamang pababain ng kaso ng rabies sa Pilipinas, kung hindi tuluyan na itong mawala pagdating ng taong 2016. Talagang kailangan pagtulong-tulungan natin para ma-eradicate o ma-eliminate ang rabies sa Pilipinas. Kaya itong labanan. So kung mabakunahan at least ang target po namin sa pinakaikling panahon, mabakunahan ng 70% ng dog population. 200 kaso ng taong may rabies ang naitatala kada taon. Bagamat bumaba ito sa nakalipas na 10 taon, bahagya naman itong tumaas noong 2014. Dahil dito, sinabi ng veterinaryong si Dr. Emelinda Lopez na mas intensibo ngayon ang bagong ginagamit na estratehiya ng pamahalaan. We are now following the ASEAN strategy, which is 1 month focused vaccination within one area at a time. This will need a lot of resources at tinutulungan kami ng Department of Health and the procurement of vaccines sa World Health Organization. Patuloy rin ang kanilang libreng mass vaccination sa tulong ng mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor at pinaigting din ng ahensya ang pagpapalaganap ng kaalaman sa rabies. Isa na rito ang paggamit nila sa isang music video na gawa ng mga vetmen students mula sa University of the Philippines, Los Baños. Hango ang tono ng music video na All the Rabies Gone sa isang sikat na Korean pop song. Tinatalakay rito ang lahat ng tungkol sa rabies at kung papaano ito may iwasan. Ngunit binigyang diin ni Dr. Lopez na bukod sa bakuna, tamang pag-aalaga sa alagang aso ang kinakailangan upang malabanan ang pagkalat ng rabies. Kasama sa pag-iwas ng rabies ay pag-alaga, pagkalinga ng mga aso, tamang pagkain, may bubong sila, kalinga at mga grooming. Importante rin sa kanila yon. Sakaling makakitaan ng pagbabago sa ugali ni Bantay tulad ng pagiging balisa, iritable at takot sa tubig, agad itong ipaalam sa pinakamalapit na veterinaryo para sa agarang aksyon. Kung nakagat naman ang hinihinalang asong may rabies, linisin ang sugat ng iodine at agad na magpasuri sa doktor. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez. At yan po muna ang mga balita natin sa umagang ito. Balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio kasama si Francis at Vivian. Maraming salamat, Zarina Luzuego. 14 minutos, 8 segundos na makalipas ang alas 6. Tuloy-tuloy na tayo, Vips, sa unang bulusok ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Unahin natin ang ating radyo ng Bayan Cebu with Annabel Lagrosas. Annabel, maayong buntag. Konektado ka. Maayong buntag. Kapulisan ng lungsod ng Cebu ay nakasamsam ng 6 na milyong pisong halaga ng shabu mula sa isang byuda sa ginawang bypass sa barangay Mambaling kahapon ng hapon. Nakuha mula kay Marilo Sabelio, 54 anyos, ang 1 kilo at ilang 42 pakete ng shabu na tumitimbang sa 500 gramo. Ang bawat gramo ay nagkahalaga ng 11,800 pesos batay sa itinakdang halaga ng Dangerous Drugs Board. Si Sabelio ay naaristo sa labas ng kanyang bahay matapos niyang iabot sa isang pulis decoy ang 5,000 pisong halaga ng shabu. Ang operasyon laban kay Sabelio ay kasunod sa ginawang bypass sa Barangay Dolo, Fatima noong Sabado, kung saan isang 49 anyos na babae na si Emeline Dingal ang naaristo at nakuhaan ng 1.3 milyong pisong halaga ng shabu.
Kasong paglabag ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampal laban kay Isabelio. Ayon kay Superintendent Romeo Santander, Head ng Intelligence Chief ng Cebu City Police Office, na ang pagka-aristo kay Isabelio ay nagpapatunay lamang na tumataas ang paggamit ng mga kababaihan sa drug trafficking. Para sa Radyo Vision, Annabella Grosas ng DYMR Cebu, Media ng Bayan. Thank you very much, Annabella Grosas. Dumako naman tayo sa Batanes. Nariyan ang ating kasamang si SP Argonza. SP, kapyan ka mo, panudyos, konektado ka. Mabida mabukhas ninyo, itinakda ng Energy Regulatory Commission ang hearing nito sa rate application ng Batanes Electric Cooperative nitong nakaraang linggo upang pag-aralan at matugunan ang hinihingi ng Batanelco na itaas ang sinisingil nitong bayad sa kuryente ng mga consumers. Isa sa naging dahilan ng Batanelco kung bakit kailangan itaas ang singil sa kuryente ay bukod sa pagkalugi ng may 7 taon na lagi na lang umaasa ang Batanelco sa agarang tulong mula sa gobyerno tuwing may kalamidad, pagkaantala ng agarang pagtugon sa mga nasirang linya at iba pang pangangailangan sa pagsasaayos dahil sa kawalan ng pondong magagamit sa mga proyekto. Dahil din sa hirap at layo ng Batanes mula sa Maynila na pinagmumula ng lahat ng kailangan ng kooperatiba, malaki ang kakailanganing halaga upang mapanatili ang maayos na serbisyo kung kaya't hinihingi nila na taasan sa lalong madaling panahon ang sinisingil na bayad upang masiguro na maipagpatuloy ang magandang serbisyo ng kuryente sa Batanes, lalo na sa panahon ng bakasyon, na bukod sa lumalaking konsumo sa kuryente dahil sa init ng panahon, dumadami rin ang mga namamasyal sa Batanes. Umaasa naman ang Batanelco na tutugunan ng Energy Regulatory Commission ang kanilang kahilingan na taasan ang singil sa kuryente. Para sa Radyo Vision, SP Argonza ng DWBT Batanes, Media ng Bayan. Maraming salamat, SP Argonza. Puntahan natin ang ating Radyo ng Bayan Butuan with Malu Apego. Madyaw nga hina at Malu, konektado ka. Madyaw nga hina ating kasamang Francis, aprobado na sa Sangguniang Panlungsod ng Butuan ang isang resolusyon na magbibigay pahintulot kay Mayor Ferdinand Amantes na sa ilalim sa isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng payapa at masaganang pamayanan o pamana DILG upang maitupad ang halagang 78 million pesos na proyektong pang-infrastruktura dito sa lungsod ng Butuan sa taong ito. Ayon kay DILG Provincial at City Director Romy Solis, mapalad ang lungsod ng Butuan na ito ay naging recipient na nasabing programa na ipinapatupad sa mga lugar na may problema o challenges sa kapayapaan at katahimikan. Sa paliwanag ni City Engineer Roy Rosales naman, ang nasabing mga proyektong pang-infrastruktura ay ipapatupad sa Barangay Pianing kung saan isang 4.8 kilometer farm-to-market road na nagkakahalaga ng 36 million pesos at 20 metrong single lane na tulay na nagkakahalaga ng 20 million pesos ang itatayo. Maliban dito, isang 2 kilometrong farm-to-market road na nagkakahalaga ng 22 million pesos ang itatayo naman sa Barangay Bugsukan na pawang sa lungsod ng Butuan. Nagpahiwatig din ang Office of the Presidential Advisor on Peace Process o OPAP ng nasabing mga proyekto ay phase 1 pa lamang at may mga karagdagan pang mga proyektong ipapatupad dito sa lungsod ng Butuan. Para sa Radyo Vision, mula sa DXBN, Radyo ng Bayan Butuan, Malu Pizarro Apego, Media ng Bayan. Thank you very much, Malu Apego. Nagatid sa ating orasan, 19 minutos. 39 segundos na makalipas ang alas 6, Bebs. Alamin na natin ang pinakahuling lagay ng ating mga lansangan dito sa Metro Manila mula sa ating kasamang si Julius Disamboron live via phone patch. Julius, magandang umaga. Good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo, Vivian and Francis. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Silipin na po natin ang pinakahuling sitwasyon ng trapiko sa Metro Manila sa tulong sa MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi po ng EDSA Pituason sa lungsod po ng Quezon sa mga oras pong ito.
ay nagkakaroon na po ng pagsisimula sa pagsisikip sa daloy na ating mga sasakyan. Pero yung ating pong southbound lane na patungo po ng White Plains, Connecticut o kaya ng lungsod ng Makati, Pasay at ng Parañaque, sa mga sandali pong ito ay asahan nyo na po yung kaunti ng pagbagal sa daloy na ating mga sasakyan. Pero yung ating pong northbound lane at ng service road ng Araneta Center ng Cubao ay magiging green and going at passable pa naman para sa ating mga motorista. Lipat tayo ngayon sa may bahagi po ng Magallanes. Sa mga oras pong ito, yung mga kababayan po natin na tutungo sa Ninoy Aquino International Airport o kaya ng Taft Avenue Station ng MRT, nagkakaroon na po, nagsisimula na po ngayon ang maluwag pa namang sitwasyon ng trapiko natin hanggang sa mga oras pong ito. Meron yung mga galing po ng South Super Highway, kayo po ay papasok na ng EDSA sa may bahagi po ng, kaya kung kayo man po itutungo ng area ng Orense at ng Ayala, magkakaroon na po, asahan nyo na po, yung unti-unti na rin pong pagsikip sa daloy na ating mga sasakyan. Sa bahagi naman po tayo ng Green Meadows, yung mga kababayan po natin na patungo po ng Tiendesitas at ng Market, magiging maluwag pa naman po ang sitwasyon ng trapiko para po sa inyo at yun naman po pabalik sa may area po ng Tandansora at yung University of the Philippines. Asahan nyo na po yung talagang magiging green and going pa naman at passable para sa ating mga motorista ang mga lansangan ng northbound at southbound lane ng C5 Green Meadows. Sa bahagi naman po tayo ng lungsod ng Maynila, partikular po sa may area ng Kirino Grandstand, sa mga estudyante po natutungo na ngayon, papasok na sa kanilang mga eskwela at daraan po ng Roas Boulevard galing po ng lungsod ng Parañaque. At kung kayo po ay approaching ng Anda Circle, Intramuros at ang Manila City Hall, ay magiging maluwag pa naman po para sa inyo ang northbound lane ng Roas Boulevard. Pero yung ating po mga sasakyang galing po ng Pier Zone sa Maynila, patungo kayo ng Coastal Road, southern part of Metro Manila. Aba, ganun din, nagiging maluwag at passable pa naman para sa inyo ang southbound lane ng Roas Boulevard. Panguli na lamang natin itong area po ng Bilcoa sa lungsod po ng Quezon. Sa mga sandali pong ito, yung mga sasakyan po natin na patungo po o galing sa may area po ng San Jose del Monte City sa lalawigan po ng Bulacan. Kayo po ay patungo ng area na po ng Elliptical Road sa mga oras pong ito. Ang asahan nyo na po yung unti-unting pagbigat sa daloy na ating mga sasakyan. Ngayon pong pasado alas 6 ng umaga. Sa mga motorista naman po natin na ngayon pa lamang ipapasok na sa kanilang mga trabaho o eskwela, bay simulan nyo na po para hindi na rin kayo maipit sa mabigat na sitwasyon ng trapiko. Francis Vivien, 3 and 4, ating number coding scheme. Iwas po lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas at ng Makati dahil huli ang kanilang pagpapatupad nito. At syempre meron tayong window hours mula po yan alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Radyo Vision, Julius de Samburon, Media ng Bayan. Maraming salamat, Julius de Samburon. Okay, 23 minutos na, 33 segundos makalipas ang alas 6. Tuloy-tuloy na tayo, Vips. Pakibuksan mo ang aparador ng ating message center. Yes, pero bago yan, basahin muna natin itong social media good, ito. Good. Alexander De Vera, mula kay Alexander De Vera, sa lahat ng naiyak, kamag-anak, kababayan, kaibigan, huwag kayong mag-alala. Ang ibig sabihin ng panalo ay yung pinili mong pumanig sa kabutihan. The moment na pinili mong sumali sa SAF upang maglingkod, kahit hindi ka pa nagtitraining at namatay ka na, ay isang dakilang paglilingkod na ito. Karangalan na ito. Okay, maraming salamat po mula kay Farouk Omar. Bakit nga ba marami ang ayaw sa BBL? Para ba ito sa mga taga Metro Manila, sa mga taga Visayas at iba pang parte ng Mindanao? Para ba ito sa MILF? Hindi po. Ang BBL po ay para sa mga tao sa ARMM na ngayon ay pinopropose na palitan ng gobyerno na maging Bangsamoro. Mula naman kay Ellie Espinosa, dapat sa mga MILF, kung gusto nila ng kapayapaan, dapat isuko nila ang mga tauhan nila na sangkot sa Mama Sapano clash dahil wala namang intensyon ang SAF na girahin sila. Okay. At sa atin namang text messages, ka Francis, meron tayong mensahe dito mula kay Vin or
kay Idil Calyalero. Good morning, Miss Vin at Kuya Francis. Maayong buntag, happy viewing kay Ate Nori Tinko ng La Mirada, Plaridel, Bulacan. Mula sa Calyalero family, salamat and God bless. Mula naman to sa IBC 13 texter natin kahapon. Sir, ma'am, we in Mindanao believe that BBL is the only solution to the long-standing war in Mindanao. Okay, Ma'am Vibs at Sir Francis, greet ko lang po ang Domus family ng Tacloban, Larena family ng Las Piñas at Elacion family ng Eastern Samar. Pagbati mula kay Mark Okina ng Tacloban. Good AM, gandang Ate Vibs at gwapong Kuya Francis. Hi, thank you. Thank you. Isang banta ang pakikisawsaw ng kapamilya ni Pinoy na pababain siya sa pwesto. Kahit di natin gusto, dapat magkaisa na lang at tumulong na lang sa pagpapaunlad ng bayan. Hayaan na lang matapos ang termino. Mga damo nga salamat, Junjun Kalong po ng Barangay Rawis, Vilma's Kitchen dito sa Calbayog City. Konektado ka. Thank you very much. And good morning, Merlin Gabilo ng Basco Batanes. Welcome dito sa Manila. Okay, 26 na minuto at 11 segundos makalipas ang alas 6. Paalala muna mula sa inyong himpilan. Tuloy-tuloy na tayo, Vibs. 28 minutos, 48 segundos makalipas ang alas 6 para sa kapakanan ng ating mga kababayang naghihintay ng foreign exchange rate. Vibs, go. Ito na po ang palitan ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currencies mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kada dolyar po ay may halagang 44 pesos and 08 centavos. Sa yen naman ay 30.36 centavos. Kada pound ay nakakalaga ng 68.07 pesos. Kada Canada dollar ay maaaring palitan ng 35 pesos and 28 centavos. At kada real naman ay nakakalaga ng 11 pesos. 0.75 centavos at kada euro ay mayroong halagang 49 pesos and 35 centavos. Okay, thank you very much mga kaibigan. Kartesiya yan ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas para sa araw na ito ng Tuesday 3 de Marso 2015. At sa puntong ito mga kaibigan, sa oras na ito, babalikan natin ang ating kasamang Miss Zarina Lozuegro. Zarina. Salamat, Francis. Narito na po mga karagdagang balita sa umagang ito. Palalakasin naman ng Bureau of Fire Protection ang kanilang kampanya laban sa sunog ngayong Fire Prevention Month. Ayon po sa tala ng BFP, mahigit 700 insidente ng sunog ang kanilang naitala nitong Enero at Pebrero. Mas mataas kung ikukumpara sa 625 noong nakaraang taon ng parehong panahon. Maliban dito, tumaas din sa 17 ang nasawi habang 4 na po ang nasugatan sa mga sunog sa unang 2 buwan ng 2015. Kaugnay nito, sinabi ni BFP Public Information Chief Superintendent Renato Marcial na patuloy ang kanilang pagsisikap na matugunan ang kakulangan sa kanilang mga kagabitan. Sa katunayan, inaasahang darating na ang mahigit 150 bagong fire trucks. Suportado po ni House Speaker Feliciano Belmonte ang panukalang i-house arrest si Senador Juan Ponce Enrile. Ayon kay Belmonte, dahil sa edad at masela na kalusugan ng senador, mas makakabuti umano kung ma-house arrest na lamang ito. Dahil dito, pinayuhan ng mababatas ng senador na maghain na ng petisyon sa Sandigang Bayan ukol dito. Kaugnay nito, may resolusyon ng inihain ang mababang kapulungan ukol sa panukalang ma-house arrest si Enrile. Gayunman, nilinaw ni Deputy Speaker Agabao na hindi ito may tuturing na pressure sa anti-graft court. Bagkus ay umasa silang mabibigyan ito ng konsiderasyon.
Hiniling po ni Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan na payagan siyang mabisita ang kanyang anak na si Cavite Vice Governor Jolo Revilla na isinugod sa ospital matapos mabaril ang sarili. Sa inihaing mosyon sa Sandigan Bayan 1st Division ni Revilla, nais nitong mabisita ang anak sa loob ng 3 oras. Samantala, nilinaw naman ni Attorney Raymond Fortun, tagapagsalita ng pamilya Revilla, walang kinalaman ang pagkakadetine ng senador sa nangyari sa batang Revilla. Una nang lumabas ang mga ulat na dumaranas umano ng depresyon si Jolo dahil sa pagkakapiit ng ama dahil sa mga kasong may kaugnayan sa pork barrel scam. Ang vice-gobernador ay nakakonfine sa Asian Hospital and Medical Center sa Muntinlupa. Samantala, bumuo na ang pambansang pulisya ng isang grupo na mag-iimbestiga sa nangyari kay Jolo Revilla. At yan po mga balita. Hanggang sa mga oras na ito, balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio kasama sila Francis at Vivian. Thank you very much. 32 minutos, 32 segundos na makalipas ang alas 6, Bebs. Alamin na natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw mula sa ating kasamang si April Enerio, live mula sa Pag-asa DOST. April, magandang umaga. Good morning. Magandang umaga Pilipinas sa ating mga viewers at listeners. Narito na po ang latest sa ating panahon. Ngayong Martes, weak northeast monsoon nakakaapekto dito sa may Eastern Visayas. Ayon sa latest weather forecast ng Pag-asa, ang Eastern Visayas, Davao Region at Caraga ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang katamtamang pag-uulan. Habang dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, asahan po natin na minsan magiging maulap ang kalangitan na merong isolated light rains. Sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, makakaranas na bahagya hanggang sa maulap na kalangitan o fair weather condition ngayong araw. Samantala, i-check naman natin ang monthly rainfall ngayong Marso. Ayon sa Pag-asa, below normal to normal ang rainfall dito sa may eastern side ng ating bansa. At sa temperatura naman, dito po sa mga bulubundukin ng Luzon, asahan po natin ang slightly cooler temperatures habang ang lowlands ng Luzon ay makakaranas naman ng near average. Sa may Visayas, slightly warmer o bahagyang mas mainit kesa sa normal. At sa Mindanao naman, near average o the usual po ang temperaturang mararanasan ngayong Marso. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Para sa Radyo Vision, ako po ang inyong weather girl April Enerio. Magandang umaga. Salamat, April Enerio. 34 minutos na 14 segundos makalipas ang alas 6 sa ikalawang bulusok ng ating Provincial Roundup. Unahin natin ang ating Radyo ng Bayan Ago sa lalawigan ng La Union with Charity Frianeza. Charity na imbagabigat kakabsat, konektado ka. Yes, na Imbaga Bigat kasamang Francis and kasamang Vivian. Itinanghal ng Department of Health bilang Hall of Famer for the Red Orchid Award ang pamahalang lokal ng Bawang dito sa lalawigan ng La Union. Ito'y patimpalak para sa 100% tobacco-free LGUs, mga ahensya ng pamahalaan, pampublikong ospital at DOH Centers for Health Development bilang suporta sa Article 8 ng World Health Organization's Framework Convention on Tobacco Control. Habang kinilala rin ng DOH ang pamahalaang panalawigan ng La Union sa kanyang epektibong pagbibigay ng pangunahing serbisyo sa kalusugan, kung saan tinanggap ng lalawigan ang Excellence in Kalusugan Pangkahalatan Award sa ilalim ng provincial category. Sa kabuang 80 kwalipikadong probinsya sa buong bansa, ika-4 ang La Union na may pinakamagandang implementasyon sa kalusugang pangkalahatan program. Nagpapasalamat naman si Provincial Health Officer Hector Peñas sa mga natanggap ng lalawigan na parangal dahil ipinapakita lamang nito na naipaparating sa publiko ang mga programa ng pamahalang lokal na may kaugnayan sa kalusugan. Gayun din patuloy anya ang PHO na paigtingin ang serbisyo nito para mas marami ang kanilang matulungan. Ang mga nagwagi ay base sa health performance ng LGU na makikita sa DOH LGU Scorecard Report. Para sa Radyo Vision, Charity Jimenez sa Frianeza, La Union, Media ng Bayan. Okay, thank you very much, Charity Frianeza. Dumako naman tayo ng Tawi-Tawi. Nariyan ang ating kasamang si Sally Jamasali. Sally, assalamualaikum, konektado. Waalaikumsalam, kasamang Vivian. Lansado na ang pinakamalaking medical mission na gagawin ng punong panlalawigan ng Tawi-Tawi na magtatagal ng 3 araw mula Marso 6 hanggang 8 taong kasalukuyan sa pamumuno ni Governor Norbert Pahali. Base sa panayam ng Radyo ng Bayan kay Mr. Abder Nasser Tahang, Provincial Information Officer ng Tawi-Tawi, anya ito na ang pinakamalawak ng medical mission na sasagawa ng provincial government
na kung saan ay 23 barangay ang nakatakdang mabibiyayaan ng libreng medical check-up at libreng gamot. Kasama na rito ang Operation Gupit at Operation Tuli para sa kabataang mag-aaral. Samantala, base naman sa pagtatala ng Department of Health, lubhang napakataas ng antas ng mother and child mortality rate na naitalar sa naturang bayan sa mga nagdaang taon. Kung kaya't ang bayan ng Sapa-Sapa ang kaagad na nabigyan ng prioridad sa taong ito ng provincial government ng Tawi-Tawi para sa naturang medical mission. Nakahanda na rin ang mga kawani ng gobyerno na mahigit sa 400 ang bilang mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DSWD, DNR, Department of Agriculture, PhilHealth, Tropa ng Philippine Marines, Special Action Force mula sa hanay ng Kapulisan, Marina, Maritime Police, Task Force 62 at mga medical volunteers mula sa Department of Health para sa iba pang aktibidades kakibat ng medical mission. Ang bayan ng Sapa-Sapa ay isa sa pinakamalayong lugar mula sa capital town ng Bungao na kung saan ay aabot sa 6 na oras ang biyahe dito sa pamamagitan ng lansa. Para sa Radyo Vision, Sally Jamasali mula Radyo ng Bayan Tawi-Tawi, Media ng Bayan. Maraming salamat, Sally Jamasali. At puntahan na natin ang ating Radyo ng Bayan Ilocos Sur with Omar Anthony Aquino. Omar, na imbaga-bigat, konektado ka. Inaasahang tataas sa 300% ang bilang ng mga turistang bibisita sa lungsod ng Bigan, lalawigan ng Ilocos Sur. Sinabi ni Vice Governor Deogracias Victor D.B. Sabeliano, ito ay dahil sa pagkakapili para sa 7 New Wonder Cities of the World. Ayon kay Sabeliano, malaki ang maitutulong dito sa turismo, lokal na ekonomiya, oportunidad at livelihood ng mga residente. Anya, kung dadami ang mga bisita, ilalakas ang mga lokal na produkto, kabilang ang magnet at longganisa. Dadami ang sasakay ng kalesa at dadami rin ang trabahong malilikha nito. Pinuri ng Vice Governor ang pagpapakita ng pagkakaisa ng mga Ilocano at lahat ng sumuporta upang magtagumpay ang lungsod. Dahil dito hinikayat niyang lahat ng mamamayan na ipagpatuloy ang magandang ugnayan at itaguyod ang kaunlaran ng probinsya. Para sa Radyo Vision, Omar Anthony Aquino, Radyo ng Bayan Ilocos Sur, Media ng Bayan. Thank you very much, Omar Aquino, sa nagatid sa ating orasan. 38 minutos, 58 segundos makalipas ang alas 6 at Bebs. Sa puntong ito, bukas na ang ating hapag ng talastasan. Pakilala mo na ang ating mga featured guests for today. Oo, kanina lang pinag-uusapan natin yung graduation, hindi ba ka, Francis? Ngayon naman, very timely ang pagbisita sa atin ngayong umaga ni Police Chief Inspector Richie Yatar, ang spokesperson ng PNPA, at ang class valedictorian ng PNPA Batch 2015, si Captain First Class Dennis Yuson. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Good morning, Sir Francis at Ma'am Vivian. Good morning sa iyo. Napakaswerte mong bata. Salamat po. Hinahangaan kita. Napakaswerte mo. Ewan ko kung talagang suswertihin ka ng tuloy-tuloy. Okay, Beth? Oo, kapiling din natin ngayong umaga itong top 2 hanggang top 9 ng PNPA Class 2015. Nandiyan naman sila, kasama sila ni Zarina. Zarina, go! And the rest yung ganda project. Ayun! Maraming salamat, Francis and Vivian. Kasama nga po natin ngayon ang iba pa sa mga gagraduate ngayong taon sa PNPA. At magpapakilala sila sa atin ngayon isa-isa. Good morning po sa lahat. Ako po si Rod Kevin Tranquilino Talplacido from Santa Rosa, Nueva Ecija po. And I am the top 2 po ng class 2015. Alright. Good morning po sa lahat. I am Cadet First Class Marlon Hario Landong from Linawon, Kawayan, Negros Occidental po. Graduating na maging top 3 ng Lacandula class po. Gandang umaga po sa ating lahat. Ako nga pala si Cadet First Class Kenneth Fornoles Lumbre from Barangay Angustiana, Buaca, Camarines Sur at top 2 ng class 2015. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Cadet First Class Roel Ranyon Bata from Santa Rita, Pampanga, and I'm the top 8 of our class. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Cadet First Class Jack Robin Diagamad from Bagumbayan, Pililla, Rizal, and I will receive the Best Thesis Award.
Ayun nga mga kababayan, bago po graduate sila sa PNPA, ay nagkaroon na po sila ng tsansa kung saan sila pupunta na bureau. It's either sa PNP, BFP, or kaya sa Bureau of Jail. So ngayon, ang lahat po nakasama natin sa studio ay pinili na mapunta bilang opisyal na kasapi ng PNP or Philippine National Police. Kamusta ba? I mean, ano yung pakiramdam na natapos na yung 4 na taon na pag-aaral? Si Sir Gil. Actually po, masaya kami na matatapos na po kami sa 4 years na nag-stay kami sa academy. But at the same time, meron po kaming pangamba kung ano ang pwedeng mangyari sa amin sa labas. Yes. Because it would be our first time to be public safety officers po. Si Sir naman. Feeling po, mixed emotion po yun. Kasi pwede mo masabing, matatanong mo sa sarili mo kung handa na ba yung lahat ng natutunan mo sa loob ng academy. Sapat na ba yun para servisyon mo yung tao. Kaya, pero excited naman po kami kasi matatapos na yung hirap namin sa 4 na taon. Si Sir Jack. Sobrang saya po sa pakiramdam na after 4 years ng lahat ng paghihirap namin sa loob ng academy ay sa wakas malapit na po namin makamit yung aming minimithi at last na pinaka-importanting phase ng aming cadetship, ang graduation rites. Gayon din po, kagaya na ang sinabi ng aking mga classmate na kinakabahan din po kung handa na po kami. Pero naniniwala naman po ako na ang academy po ay na-prepare kami ng maayos sa lahat po ng kanilang naituro upang aming malaman ang lahat namin dapat malaman. Alright, maraming salamat po. There you have it, 5 sa ating mga top ngayong taon sa PNPA. Back na tayo sa Radyo ng Bayan Studio kasama sila Vivian and Francis. Salamat, Zarina. At kapiling pa rin po natin dito sa studio si Police Chief Inspector Yatar at si Cadet First Class Yuson. Yes, Chief Inspector, talagang unang-una ang amin pong pagsaludo at pagkilala sa mga graduates natin ngayon. Itong mga top 10 ba sila, Chief Inspector? Meron tayong top 10 sa meron tayong mga awardees. Itong si Cadet Yuson ang number 1. Okay. Ano ang naging nagbigay sa iyo ng inspirasyon, Cadet? At talagang sinikap mong makuha ang top dito sa ating PNPA. Magandang umaga po sa ating lahat. Siyempre po ang aking inspirasyon ay aking mga magulang, lalo na ang aking ama na pulis rin po. Pulis din. Siya po ang nagkikayat sa akin na pumasok sa PNPA. At nung pumasok po ako sa PNPA, siyempre po, ginalingan ko na po at binigay ko na po ang aking makakaya para po magtapos na number 1 po. Sa pulba sa pagkabata, Cadet Yuson, talagang nasa sa isip mo na bukas makalawa, ikaw ay magiging isang ganap na pulis at maglilingkod sa bayan. Nung kabataan ko po, hindi ko po iniisip na magiging pulis din po. Pero naalala ko po nung kabataan ko ay sinusuot ko na rin po yung mga uniforme ng aking ama nung bata pa po ako. Kaya nung kolehiyo po ay kumuha po ako ng kursong education po, mathematics, at nakapagtapos din po ako dun. So, nung bata ka, mahilig ka makipagbarilan? Yung lang po. Yung mga baril-barilan, no? Yes, larong baril po. Ayun, okay. Now, Chief Inspector Yatar, kailan po ang graduation scheduled? Ayon sa schedule na binigay, March 26 po. March 26. At ito po bang mga kadete natin na matagumpay na sasama sa pagtatapos, sila po ba ay makukomission na kagad at mabibigyan na sila ng kaukulang rango? Opo. Sila ang ma-appoint na agad sila ng police inspector, fire inspector, jail inspector po. Ayun. Ilan sa kanila ang mapupunta sa police, ilan ang mapupunta sa ating fire protection? Karamihan ng graduate natin mapupunta sa PNP kasi malaki ang quota natin na pangangailangan sa police. Ayun. Sa katunayan yan, kulang pa nga ang ating graduate para punuan ang kakulangan ng ating mga opisyalis sa field at sa iba pang unit ng PNP. Ayun. Ang ibinibigay namin sa fire at sa jail, depende lang sa pangangailangan nila kung ilan ang quota sa kasalukuyang taon. So kakaunti. 90% ng graduate natin na pupunta sa Philippine National Police. Ayun, ang dami pala, no? Ang dami natin pangangailangan. Marami po. Kulang na kulang po yung ilan po ang gagraduate ngayon? 247 po lahat sila. 247, 90% of the total number will go to the PNP. And the remaining 10% paghahatian ng jail management at ng fire protection. Babes. Yes, meron akong katanungan kay Cadet Yuson. Kanina nabanggit mo na nakapagtapos ka ng education. What pushed you para magpasok ka pa dito sa PNPA? Sa akin po ay yung aking ama din po talaga. Talagang yun ang inspirasyon niya, Babes. Siya po nag-introduce po ng PNPA. Pero sa umpisa po ay gusto ko na rin pong pumasok ng PNPA noon.
Unfortunately po, hindi po ako napasok sa unang take ko po Unang ng PNP. try, yes, okay. At yun po, nung pangalawang beses na ay nakapasa po ako doon sa pagkuha ng PNP at yun nga po, pinalad po. Oy, alam mo, magna cum laude pala ng education itong si Cadet First Class Yuson. Pero hindi mo Galing. inisip na magturo. Inisip ko po, pero nung nakapasok po ako ng PNPA, itinuloy ko na rin po pagkatapos ng graduation ng college. Talagang naging mas matimbang ang baril kaysa sa aklat. Hindi, totoo yan, hindi ba? Tapos siya ng education, magna cum laude, Chief Inspector. O, isipin mo, aklat ang dapat na hinahawakan mo. Pero, mas ginusto mo, baril-baril, Okay, sige. Mabigat ang baril kaysa sa aklat. Sige, tuloy-tuloy na tayo. Pero, Chief Inspector, dito sa pangyayaring ganito na 247 ang graduates natin, ano po ito? Pagkatapos ng graduation, meron na po talagang mga slot na namang open at continuing na itong ating para makomplemento natin ang pangangailangan natin sa ating mga kapulisan. Unang-una, nasa 3 batch na kami ng ipoprocess natin para maging class 2019. 3 batch, okay? 350 po ang kukunin ng PNP sa panahong ito, subalit, depende kung ilan talaga ang makakapasa sa ginagawa nating proseso dito. Kasi sa tingin namin, makukomply namin ngayon yung 350 na quota na pangailangan para mapunuan natin yung at one time kasi allowed lang ang academy ng 1,050 cadets na ititrain sa 4 na klase na ito. So, kailangan mapunuan natin ito. Kaya lang, tulad nila, 300 plus sila pumasok. Ang gagraduate dito, nasa 247 lang. Nasa 80 to 90 ang percentage ng survival natin. Mataas ito. Yung mga hindi... Yes, opo. Ano po ba yung mga kaso po ng mga hindi kasama dito sa graduation roll so far? Una-una, sa 4 na taon kasi marami talagang natatanggal at umaalis. Tulad na sinabi ko, depende sa motivation nila bakit sila naging kadete. Mahirap kasi ang buhay ng isang kadete sa academy. Kung mababa ang motivasyon mo para pumasok dito, talagang lalabas ka. Yung iba, nagkakaso sila kasi mahigpit din ang regulasyon ng academy. Lalo sa honor system natin, maraming nadidismiss doon. At marami din ang nahihirapan sa mga subject sa academy. So, pag bumagsak kasi ng isa, totoon ba ka doon kasi isang class graduate? Pag dalawa naman, madidismiss ka. So, hindi ganun kadali. At kahit sila, ang graduation natin 26, pwede pa rin madismiss sila kung magbabiolate sila ng rules and regulation ng academy. Kahit kinabukasan na ang graduation. May mga kasong ganun. Wow. So, napakahigpit ng hindi pwedeng i-compromise ng academy ang standard niya sa rules and regulation. So, Chief Inspector, talagang matindi, Vibs, ang disiplina. Matinding-matindi. Pero alam mo, I agree na ganun lang katindi. Kasi, di ba, controlled environment pa yan. So, dapat talaga, you have to be disciplined. What more kapag lumabas ka na kung hindi mo makontrol yung sarili mo sa loob ng academy. Hindi ba? Talagang maano. Kaya yung grading system namin, hindi lang sa academics, Meron kaming non-acad, napakalaki ng porsyento nun. Yung attitude ng ating mga kadete, yung karakter nila. Nakafocus tayo dun sa character building. Kasi, pag sa labas na sila, hindi na natin nakikita ang gagawin nila. Right. They are of their own. Mga bata pa ito, so kailangan talagang, yung paghubog natin sa kanila, maganda. Kasi tayo, aanihin ito ng ating lipunan kung paano natin pinalaki at pinag-aral ang mga ito, Sila yung mamumuno ng ating public safety services pagdating ng panahon. Magiging leader ng ating bansa ang mga ito. So, kailangan hubugin natin ayon doon sa expectation ng ating mga tao at makapagbigay ng serbisyong totoo sa ating mga kababayan. At saka para protektahan din ang magandang imahe ng ating pambansang pulisya, lalo ng ating akademya. Dahil kung magpo-produce tayo ng mga bukas makalawa, mga liabilidad na ng lipunan, siyempre malaking batik yan. Pero, Cadet Yuson, nababanggit kanina ni Chief Inspector Yatar na you are properly motivated at may inspirasyon ka talaga. Ang father mo naging inspirasyon mo. Maliban sa father mo, wala ka na bang nakitang ibang inspirasyon? Ang pangigatan mo baka ano sa palagay mo? Meron ka nakitang inspirasyon dito o sa labas ng himpilan? Meron po. Meron may na. inspirasyon. Nalungkot naman Talagang sila swerte naman itong batang ito, Okay. Captain, or rather, Police Chief Inspector, ano po ba yung pinakamababang ranggo na pwedeng makuha ng isang PNPA graduate? Wala pong mababang ranggo, Pare-pareho po silang magkakaroon ng ranggo. Sila yung tinatawag natin na
commission officer na sila. Commission na. Commission officer. Napakabata ng edad nila, pero magiging opisyal na sila ng 3 bureau na ito. So yun yung presyo ng pagiging isang kadete, ano? Yun yung reward mo sa 4 na taon na pag-aaral doon at pagsasanay, magiging opisyal ka. Kumbaga, bilang kadete kasi ang ranggo mo mataas pa doon sa sarhento eh. Okay. So sabi nga yung rank mo is nasa gitna nung sarhento at ng teniente o ng inspector, ano. So pag graduate nila, opisyal na agad sila. So, pero dito ba ano kaya, Babes? Sino po ba ang alimbawa si Cadet Yuson nalagay sa PNP dahil mas malaki ang pangangailangan komplemento, ano po? Sino na po ba ang magbibigay naman sa kanila ng assignment o kung saan sila mahahanay? Pag-graduate nila, mag-report na sila sa PNP, ano? At ang PNP na ang magbibigay sa kanila ng assignment. Ayun. So kung halimbawa mayroon pangangailangan sa Mindanao, ilalagay sila doon. Kahit saan po. ang orientation namin sa ating mga kadete, kahit saan po sila ma-assign. Hindi sila pwedeng pumili. Unang-una, pumasok ka dito bilang mag-serve ka lang eh. So, kailangan ang attitude ng isang opisyal na katulad nila na bago pa lang sa serbisyo, talagang kahit saan sila ilagay. Ako nung kag-graduate ko lang, nag-SAP kami sa class namin, SAP kami lahat. Nagmiyembro ka rin na SAP? Opo. Pagkatapos nun, napunta na ako ng Mindanao at kung ano yung area na inaayawan ng iba, yun ang gusto kong puntahan. Ibig sabihin nun, dapat pag nagbibigay ka ng serbisyo, hindi ka namimili ng sitwasyon at mga lugar na pupuntahan mo. Kailangan positive ka lagi sa attitude mo doon para pag masaya ka sa ginagawa mo, kahit anong ginagawa mo, wala yun kasi nga masaya ka sa ginagawa mo. Yun ang sinasabi namin sa kanila. Alam mo talagang sa uniform service, very strict sila dito sa obedience. Ano? Kung ano yung inutos ng nakatataas, talagang kailangan sundin ng nakababang ranggo sa kanila. Chief Inspector Yatar, ito po bang mga kadete natin ay mayroong option, halimbawa kung sa PNP sila, sa BFF, or sa iba pa pong miyembro ng uniform service, meron po ba silang ganong option o ang PNPA po ang nag-a-assign sa kanila kung saan? Depende yun, ano? Katulad nito kasi kaunti lang ang kailangan ng jail sa Kapayar. So, volunteer po yun. Meron talaga kaming kadete ngayon. Kasi pag dating mo ng third year ng class mo sa academy, pipili ka na ng bureau mo. Okay. So, pipili ka kung magpapayar ka kasi magkakaiba na yung field of training ninyo. Yung kind of training. Kasi nga, yung police, iba naman yung majoring nila. Iba din ang majoring nung jail sa Kapayar. So kumbaga pagdating mo sa proper, mamimili ka na, ikaw na, ayun. Pero talagang ikaw, Cadet Yuson, pinili mo talaga sa PNP. Okay, nabanggit kanina ni Chief Inspector Yatar na siya ay nagpadala sa Mindanao. Ngayon, ikaw ay taga General Santos. You were rose from General Santos City. Open ba ang kamay mo at kaisipan mo na tanggapin kung sakali lang naman na padadala ka doon sa mga lugar na merong arms conflict? Opo, siyempre handang-handa naman po kami, lalo na po magsisipagtapos ngayon na kung saan man kami madestino po. Kasi lubos po kaming sinanay sa loob ng akademya para po harapin ang kahit anong hamon paglabas po. Naku, talaga naman. Paano yung inspirasyon niya? Oo nga eh. Ako curious ako. Ako, ayun lang inaano ko lang. Paano yung inspirasyon mo? Iiwanan mo kagad. Malungkot yan. Naku. Ganun talaga. Kailangan tanggapin na nila nung pumasok pa sa PNPA na talagang ganyan. Cadet Yuson, I am curious, paano naapektuhan ikaw personally nitong huling insidente sa Mindanao? Paano ito naka-apekto sa'yo? Kayo mga mag-aaral, no? Yes. Siyempre po, lubos po kaming nalungkot nung nalaman namin yung nangyari, yung trahedya po sa Maguindanao. Lalo na po yung pagkasawi ng aming 6 na upperclassmen na gumraduate po sa PNPA. Pero hindi po kami nawalan po ng dedikasyon ay pagpatuloy ang aming piniling propesyon. Bagkus po ay mas pag-iigihan po namin at saka hindi po takot ang nangibabaw, kundi po yung naging inspirasyon namin na bumawi at galingan pa ang pinili naming propesyon po. Bumawi. Nadinig mo yung katagang bumawi. Talagang desidido to. Ang sinasabi namin sa kanila is titingnan nila dapat itong mga pangyayaring ito na although parte siya ng trabaho, titingnan natin kung saan ba tayo nagkulang, what went wrong dito sa problemang ito at maging inspirasyon nila itong kabayanihang ginawa sa katanayan kasi sa 10 opisyal na nanguna doon sa 44 na yon ay siyam dito ay graduate po ng Philippine National Police Academy. So doon sa pangyayaring yon, you will learn
lessons. Di ba? Kaya huwag kang maging marahas. Kasi parang yung salita niyo, babawi ako, babawi. Teka muna, yung mga inspirasyon mo, nako, kawawa naman. Huwag Ibig sabihin niya, Sir Francis, ng bumawi is ng galingan pa. Kumaga, dublihin pa nila, dublihin pa namin bilang nasa serbisyo publiko. Yung galingan pa ito, kung maging inspirasyon siya, no? Na hindi naman masayang ang sakripisyong ginawa nitong 44 nating bayaning pulis, ano? At magsilbi itong aral sa ating mga kapulisan sa buong Pilipinas at sa mga law enforcement natin na bago sila gumawa ng isang pagkakamali, isipin nila yung sakripisyo ng 44 na ito na binigay. Maganda yun. Para maliwanagan tayo, baka blessing in disguise ito na, tika, may problema dito at tingnan natin na baka hindi pala ito ang solusyon at marami pala tayong kailangan gawin at silipin dito dahil iba yung tinititigan sa tinitingnan. Ayun, may tinititigan ka kanina, nakita ko, ha? Iwas. Tignan lang, huwag mong titigan. Take the cudgel from Chief Inspector Yatar dahil napasama pala siya sa SAF noong mga panahon na yon. Nadaanan mo rin ang SAF. Opo, SAF po ako. Pagkagalit po namin ng Academy, kami po yung unang klase sa Philippine National Police Academy na nilagay lahat sa SAF. Wow. SAF kami lahat. Wow. Okay, so may mensahe ka before totally winding sa ating mga mag-aaral at sa bilang mga kadete at bilang ganap ng commission officer. Sa lahat po na nanonood, lalo na po sa mga kabataan, ay pagsumikapan niyo po ang inyong pag-aaral, lalo na po yung sa magsisipagtapos rin po ngayon, at saka sa lahat po ng kasalukuyang nag-aaral pa rin, na ang maabot po, kaya niyo po abutin lahat ng mga pangarap niyo sa buhay, gamit lang po ang disiplina at saka tiyaga. At syempre po naman, ang tiwala sa may kapal po. Naku, thank you. Okay, Chief Inspector, ang inyong mensahe sa ating graduates at sa ating sambayanan. Unang-una, ang sabi namin lagi sa kanila, ang bilin sa kanila ng akademya ay gawin nila at mamuhay sila ayon doon sa core values sa academy, no? Integrity, justice, saka service. Ito lagi ang kanilang pagtuunan ng pansin at malaki ang expectation ng mga taong bayan sa kanila. So ibigay nila ito ng gusto at para maibalik naman yung mga bawat sentimong ginagastos sa kanila ng ating pamahalaan, galing ito sa buwis ng ating bayan. So, ibigay nila dapat sa serbisyo at maging masaya sila sa ginagawa nila at makahawa sila ng positivity sa ibang law enforcer natin. At gusto namin ipaabot sa aming alumni na March 14 po yung alumni homecoming sa Philippine National Police Academy. Ito po yung balik akademya ng ating mga nagtapos doon sa academy. Sa March 12 po, meron po tayong final ng, meron pong sports quiz ang gagawin ng akademya at sa 13 naman, General Assembly namin sa DAP. So sana dumalo sila lahat at para makatulong tayo lalo pa sa bayan. Maraming salamat. So para sa PNPA graduates, it's payback time. Ika nga, mga kaibigan, nakapanayan po natin ngayong umaga si Police Chief Inspector Richie Yatar, ang spokesperson ng PNPA, at si Cadet First Class Dennis Yuson, ang Class Valedictorian ng Lakandula. Mga kaibigan, balikan po muna natin dyan sa PTV Telestudio si Zarina Lusuegro. Maraming salamat, Vivian. Sana po ay natulungan namin kayo sa mga balita at impormasyon na aming handog ngayong umaga. At mula dito sa studio, kasama ang ilan nating top sa PNPA na gagagraduate ng taon. Maraming salamat po. Balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Zarina Lusuegro. Dito na po nagtatapos ng isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoorin ang aming delayed telecast mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13 o online sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Bulia. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, minsan pa nag-iwan ng isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a nice Tuesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.